Ito talaga yung ulam na paborito ko at lagi kong hanap sa handaan. At dahil nga paparating na naman ang sunod-sunod na holidays, kaya ito, magluto naman tayo ng rellenong bangus. At dahil hindi naman ako expert sa pagre-relleno, kaya ang ginawa ko para hindi na ako mahirapan, pinaalis ko na yung laman sa palengke. Kung makikita nyo, ganito ang itsura. Buo pa rin yung ulo at kung sakali man na may natirang mga tinik sa loob, alisin nyo na lang. Next step, maglalagay ako ng around 1/4 cup ng soy sauce, konting ground pepper at juice na nanggaling sa 4 hanggang 5 kalamansi. Then, imamarinate ko muna itong mga bangus para malasa na. Pero syempre, kung meron naman kayong mga special tools sa pag-alis ng laman ng bangus, pwede naman kayo na mismo ang gumawa. Ito namang mga nakuwang laman sa bangus ay tinimplahan ko lang ng konting salt lang and konting pepper. Nag-add rin ako ng water at papakuluan ko lang to ng 10 minutes. Then after that, alisin na natin dito sa tubig. Set aside muna. Prep naman natin yung ibang ingredients. Finely chop para sa ating carrot at dito pwede rin kayong mag-add ng patatas. Pero ako hindi na ako maglalagay ng patatas. Kung meron naman kayong mga food processor, yun na ang gamitin nyo para mas mapagaan ang trabaho. Finely chop din ang gagawin dito sa bell pepper. Pag malamig na, pwede nang himayin itong mga bangus. Alam nyo naman, ang bangus isa talaga sa pinakamadaming tinik na isda. Kaya dito talaga tayo sa prosesong ito matatagalan. Kaya kung meron kang mga kasama dyan sa bahay, patulong ka na para mapabilis tayo. At baka nga pala hindi ka pa naka-like and follow sa ating page, pakipusuan na rin po itong ating recipe. Salamat! Ayan, so since prep na lahat ng ating ingredients, panahon na para magisa. Bahala ka na kung anong gusto mong unahin dyan. At itong ating recipe po, hindi ito yung matipid na paraan ng pagluluto ng rellenong bangus. Kasi kung iisipin nyo, mahal din naman ang patatas at carrot. Kaya ang gagamitin ko ay giniling na karne ng baboy. So yung 100 pesos, kasya na to para sa 4 na bangus. Tinimplahan ko lang to ng konting paminta. Naglagay rin ako ng oyster sauce at seasoning granules. Then, sangkutsahin nating mabuti. Mas masarap kasi talaga kapag lutong-luto. Then, isasabaw ko rito yung pinaglagaan ko ng bangus. Tatakpan ko muna at hahayaan kong lumambot itong ating pork. At kung sa tingin nyo ay medyo malambot na itong karne, at this point, ilalagay ko na yung ating hiniwa ng pino na carrots. Haluin at lutuin ng ilang minuto. Pino naman yung pagkakahiwa kaya mabilis siyang lumambot. Then ilagay na itong hinimay na bangus. Lagyan mo na rin ng raisins. 1/4 cup, okay na yan. Then ilalagay ko na rin itong bell pepper. Then, haluing mabuti. So, dito hindi kailangan na masyadong matubig. Set aside muna at hayaang lumamig. Ito namang minarinade ko na bangus kanina ay aalisin na natin sa pagkakababad. Lagay natin sa colander or strainer para tumulo yung ibang soy sauce. Then, magkakrak ako ng 4 egg dito sa isang bowl. At ibubuhos ko dito sa pinalamig na ginisa kanina. Nag-add rin ako rito ng breadcrumbs. Pwede rin namang harina. At around 1/2 cup ng grated cheese. Naglagay rin ako rito ng 1 teaspoon ng calamansi juice. Make sure na okay yung timpla bago mo ipasok dito sa loob ng bangus. Kasi hindi na natin maa-adjust yung lasa niyan. At sa paglalagay naman, kailangan i-push natin hanggang baba at siksikin para sigurado na yung ating relleno kapag naluto, buo. Tinahi ko na rin itong gilid para sigurado na hindi lalabas yung filling. O diba, talaga namang sobrang hirap gumawa ng relleno. At masasabi ko nga na ito na talaga yung pinakamahirap na recipe na nagawa ko dito sa Rock Foodie. Kaya kung gagawa kayo nito, medyo damihan nyo na para sulit. Naglagay rin ako ng stick dito sa pinakabunganga ng bangus para hindi mabali yung lieg. Or kapag pinrito natin, buo pa rin. At dahil matilansik nga ang bangus kapag piniprito, kaya i-dredge natin to sa harina. Bali itong flour, nilagyan ko lang to ng konting salt. Make sure na lahat ng sides ay na-coat ng flour. Magpainit ng maraming oil sa malaking kawali para hindi ma-deform itong ating rellenong bangus. At ito hindi naman to nangangailangan ng mahabang cooking time dahil luto naman yung ating filling. I-flip ang kabilang side, then i-rest ng ilang minuto bago i-slice. First time ko lang gumawa ng relleno at almost perfect naman yung lasa. Medyo nalambutan lang ako ng konting-konti kaya mag-a-add pa ako ng around 2 tablespoon ng breadcrumbs. At kung gusto mong ma-perfect ang relleno mo, ito yung exact measurements ng mga ingredients na kakailanganin mo.